Kapag usapang Oppo phone, alam natin overpriced agad yung masasabi natin and also pretty mediocre yung performance. But this one kakaiba dahil ito ang Oppo K13 Turbo Pro at ito daw ang gaming phone ni Oppo ngayong 2025. And also, reasonable din yung presyo nito kung ako yung tatanungin. Nga pala, isa tong China ROM, so ibig sabihin nun, hindi to available dito sa Philippines. Hindi siya magkakaroon ng local release kay Oppo, bali mabibili lang natin to sa Lazada and also sa mga shops na merong on-hand neto. Nga pala, welcome dito sa ating Parekoy's First Look Tech. Ito nga pala yung channel natin na magpo-focus sa mga first impression videos natin dahil gusto namin i-focus dun sa Parekoy's TV and Tips yung ating mga full review para more on detailed review tayo doon and also extreme gaming test. And then dito naman yung mga first impression para aware din kayo kung ano yung next nating i-review at nire-review doon sa ating main channel. Anyway, tara pag-usapan at i-unbox natin itong Oppo K13 Turbo Pro. So, i-unbox natin. Bali yung nabili natin na variant is itong ating 12256GB. By the way, available na to sa A888 Xiaomi Manila. Ilalagay ko yung link sa description and also dun sa Lazada na pwede nyo pagbilhan. Ngayon, ang kakaiba dito sa phone na to actually is meron na siyang built-in cooling fan. Same na mga Red Magic phones na nare-review natin or na-review na natin dun sa Parekoy's TV and Tips YouTube channel. Dito, medyo kakaiba dahil sabi nila tumatagal or pwede raw mabasa yung built-in cooling fan nito, unlike doon sa mga Red Magic cooling fan na hindi pwede. Kasi may IP rating daw to. So most likely kung napapanood nyo na itong video na to, ginagawa na namin siya ng full review. And itong video na to is late na kasi may edit. So yeah, late nyo na rin ito mapapanood. So currently yung specs na alam ko sa kanya is kakunti pa lang din. Anyway, inside the box, yung una nating makikita dito is yung isa pang mini box. Sa loob nito, makikita natin yung mga common na inclusions. Super common lang. Yung ating warranty, if hindi ako nagkakamali, and then yung ating included na jelly case. And as you can see, ang ganda ng dating niya. Same siya ng style nitong Poco F7 natin na case yan, kung makikita ninyo. Same sila, meron siya ditong paangat na corner or paangat na bump. Makikita nyo dito sa gilid, yan. So yan, small detail lang naman but I like design. I think kasya yan dito sa ating Poco F7. Try ko mamaya. But anyway, lagyan muna natin yan dyan. And then, meron na rin siyang included na maliit na brush. Actually, siguro para to dun sa ating pan. May pang-brush siya. Kasi yun nga, papasukan yun ng alikabok. Which is isa rin sa main problem dun sa mga Red Magic built-in cooling pan. But ang kagandahan naman sa mga Red Magic built-in cooling pan, pwede naman natin siyang bombahan ng hangin. So yung mga air pump, madali lang naman siya tanggalan. And actually, hindi naman masyado nahalita sometimes. Then sa loob, makikita natin yung mismong unit. Yan. Look at that. Ang ganda. And yung pinili nating color is itong white. Look at that design mga kapare ko. As you can see, pang gaming na pang gaming pero yung static vibes nandun pa rin. Bale, meron lang siyang game static. Hindi siya kagaya ng iba na sobrang pang gaming talaga yung dating. Ang una ko agad napapansin dito or una ko agad may isip kapag nakita ko yung design nito is parang sa Tecno Pova 7 Ultra. Minimalist pero meron pa rin gaming vibe at hindi nila inaalis. Which is I like. Mamaya mas pag-usapan natin yung design. And then syempre, hindi mawawala yung ating Superbook fast charging 80 watts charging brick. And syempre, meron din tayo ditong charging cable na supported ang fast charging. By the way, USB Type A to Type C pa rin siya. So, hindi pa siya Type C to Type C but wala na pa tayo pa dyan dahil gumagamit tayo ng gun charger. Now, first impression, yung unang-una ko napansin dito is yung smoothness ng Color OS. Actually, hindi siya kagaya ng Origin OS na super smooth kapag nag-swipe tayo, mabilis mag-response yung animation niya. Dito, may quiet delay siya but at the same time, ang ganda niyang tingnan para sa akin. Like, hindi siya ganun ka-snappy, hindi siya ganun kabilis, but kahit medyo slow siya, ang ganda niyang tingnan. I don't know. Kaya pag in-open ko yung application, look at that. Slow yung pag-open sa kanya, but yung animation niya is pure. Fluid kung ako yung tatanungin. And actually, isa din sa main reason kung bakit ko binili tong phone na to at gusto kong gawa ng review, ginamitan to ng Snapdragon 8S Gen 4 chip. Ngayon, kung napanood na ninyo yung mga review natin sa channel, alam na ninyo na talagang umiinit ang Snapdragon 8S Gen 4. But, dahil nga ito yung gaming phone centric ni Oppo, gusto makita kung anong ginawa nilang tuning, optimization, and also cooling system para doon sa ating 8S Gen 4. Kasi alam naman natin powerful yun nga lang umiinit talaga. That's the reason why gusto ko ring makita yung performance netong ating built-in fan at kung ano-ano pa na ginawa nila. And speaking of cooling fan, ito siya kapag gumagana yan, umiilaw siya. Actually, malakas din siya. Same na mga Red Magic built-in cooling fan, malakas siya. Ito siya. Paparinig ko sa mic natin. Yan, ganyan siya kalakas.
Bale, ito naman yung built-in game booster natin. Ito yung kanyang interface. Bale, the same lang din ng iba. Meron tayo dito mga options kagaya na ng cooling fan. Pwede nating i-turn on, pwede nating i-turn off. At ang kagandahan dito, meron na rin tayong bypass charging na pwede nating iset yung limit and then turn on nyo lang para mag-activate yung ating bypass charging, which is I like. Ang kulang na lang niya siguro dito or baka hindi ko lang nakikita at the moment dahil nga first impression to, dahil hindi ko pa rin na-check, kung meron ba itong frame rate interpolation. Kasi kung meron, mas okay yun, mas magagamit natin. And also, mas ma-check natin yung full performance nito at saka kanyang thermal. Anyway, dito ko natatapusin yung video. Maraming salamat sa panonood. And yeah, kita-kita tayo sa full review and also extreme gaming test nitong ating Oppo K13 Turbo Pro. Tingnan natin kung hanggang saan aabot to. At yeah, pag-usapan natin susunod. Yun lang guys. Peace!